I am pro-Duterte, I am pro-Filipino. Why? Kasi ang ginagawa ng mga Duterte is aligned for the Filipino people. Kaya ako naging pro-Duterte. Sa tingin mo ba kung ang ginagawa nila maalansang mga bangag, susuportahan natin? Katulad na lang ng pagsuporta ko sa mga bangag. Akala ko sa pagbangon sila ng Pilipinas, progresibong bukas. Yun yung kanyang pang-campaign jingle. Yung pala, progresibong mga smuggler lang. Para sa pagprogreso ng smuggler, hoarder, ng mga pulboronic, lahat na. So, nung nakita ko yun, bakit ko hahayaan na maging part ako ng mga malalansang pulboronic na mga ngetpang makyoho? It's the same thing with Sir Francis Fontillas, si patrolman na hindi niya pinayagan yung sarili niya na maging part ng PNP sa panahon ngayon na mga nagsisilbi sa isang addictus benedictus. Kaya nga, Sir Patrolman, mabuhay ka. At least hindi mo pinayagan ang iyong sarili na maging kabahagi ng bulok na PNP. Nakita nyo, ang ginagawa nila pang ta-target sa vloggers, alam nyo na yan. Pero syempre kailangan i-remind kayo, pagta-target sa mga naninindigan. Kaya mahal ang makikipaglaban sa katotohanan. Maniwala kayo sa akin. Mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan dahil nung ako ay sumuporta sa mga bangag, ulit-ulitin ko, may pisong duling, wala silang binigay sa akin at wala rin akong hiningi sa kanila. Dahil naniniwala ako na akala ko nung panahon na yon ay para sila sa pagbangon muli at progresibong bukas. Pero nung nakita ko na mga Digimon pala, hindi po ako nagdalawang isip na boljakin ang mga Hudas. So it's the same thing dito sa kaya Pangulong Duterte, although ang Pangulong Duterte, alam niyo yan, sinuportahan ko talaga yan. Yung mga nakasama ko dito sa California, kami, 2015, kami po, isa ako sa unang nangampanya kay PRD. So, nung kinampanya ko siya, yung mga naging appointee niya, binolja ko rin. Why? Kasi we are for Filipino people. Not only for pangalang Duterte o Marcos. Sinabi rin ni Inday Sara yan eh. Di ba? Pero dahil sa nakikita natin, ang Pangulong Duterte, hindi man nagnakaw. Kita mo? Kung nagnakaw yan, di sana may mga sariling helicopter na yan. Abogado yan eh. Madali lang nila tagni-tagniin na ganito, ganyan. Business ganito, ganyan, ganyan. Walang ninakaw yung Tatay Digong nyo. Tignan yung bahay niya. Nanatili siya kasi sanay siya sa simpleng buhay. Sa simpleng ganun lang ang kanyang maayos ang kanyang pamilya, maayos ang may mga kanya-kanyang negosyo, yung kanyang mga anak. 'Di ba? Recently, 'di ba, kino-question nila ito si Kitty dahil si Kitty ay kung mga mamahaling mga purses and everything. My God. Ilan ang million ng followers niyan? Tapos endorser pa. Ang nanay niyan. Hindi man basta-basta ang nanay niyan. Yan ang real New Yorker. Hindi si Lili Satanas. 'Di ba? Magkano lang yan? Kung ako nga na hindi naman ako Duterte, kaya ko rin bumili. Pero, actually hindi ko pala kaya. Yabang lang pala yung palangga. Hindi ko pala kaya kasing mahal. 'Di ba? Hindi ko pala kaya palangga. So anyway, pero alam niyo, mabaliw ako kay Inday Sara. Ay, hindi, Kitty muna. Kasi, she's young. Yun lang yun. And she's capable. She's able. So, anong problema ninyo? Si Inday Sara, napakasimple. Simple. Katali lang buhok. Ako pa nga yung epal doon. Nakita niyo ba doon? Yung sa daig. Ako pa yung imotera, di ba? Oo. Well, naman, gano'n naman din talaga ako. Talagang formado lang talagang lola mo. Si Inday, nakita ko, nakapuyos ang buhok. Paano kasi naman effortless ang beauty ng lola nyo? Nakapuyos lang ang buhok. At saka mistisa kasi, no? Kahit sang anggulo mo tignan, talagang, bongga siya. I mean, simple. Wala kang makitang luho. But again,
Mas maluho pa nga ako, eh. 'Di ba? Mas maluho pa ako, ibig sabihin, well, porma-porma lang tayo palangga, model-model, sa bato-bato, yun mo yan naman ang kaligayahan ko. Eh, si Inday, ang kaligayahan ni Inday mga asar ng mga kalaban, 'di ba? Pareho lang kami. Eh, sabi nga ni Polong, ayun si Inday siging pang-away sa mga kalaban. Which is, maganda yung ano, personality. Ano daw? Sabi ni Juby Deloy, nasa US na raw si Satanas. Hayaan mo palangga, gagawan ko ng paraan kung paano natin ma-verify yan, ha? Hindi pa natin na-verify yan, ha? At yung tungkol sa kanyang ano, monitoring bracelet. I don't know, hindi pa natin na-verify yan na may monitoring bracelet daw si Lisa Tanas. Yung palatandaan na yung isang inmate. Na isang inmate. Kasi nakita ko, I don't know kung merong high-end style. Kasi ang monitoring bracelet kasi para siyang Apple Watch, parang may ganon. Tapos nakalagay sa ankle, di ba? Pag i-google mo na ganyan, sa ankle, ganyan. So I don't know about that. I have to verify kung nandito na siya. Anyway, may contact naman tayo sa Philippine Airlines. Shout out dyan. Shout out sa palangga ko sa Philippine Airlines. Baka naman, may send mo ang manifesto sa akin at may maiulat naman tayo dito. So, mako-confirm natin yan. So, tignan natin. Sabi ni Yula, oo nga, parang ikaw pa nga yung bongga doon. Nakita ko kayo bot. Oh, diba? Nakita tayo pa lang nga. Syempre. Alam mo naman yan mga portrayal natin. Hindi, pero kasi, maporma talaga ako. Kahit wala akong pera, maporma na. Kahit ukay-ukay lang yung damit ko, maporma talaga ako. Wala akong magawa. Ganun talaga ang personality natin. Sa Pilipinas pa lang, Diyos ko, favorite ko, ukay-ukay ha. Ang dami dyan. Pakuluan mo lang yung mga kilikili niyan. Di ba? Baka may shotokis ang gumamit, pakuluan mo lang bago mo isuot yung mga kilikili. Pag bumibili ako ng mga pag bumibili ako ng mga second hand na damit, which is hanggang ngayon, mahilig pa rin naman ako, pinapakuluan ko yung mga kilikili. Oo, ang hindi ko lang binibili sa kayo kay panty. Sabagay, hindi na ako nagpa-panty ngayon. So, anyway, by the way, yung mga nagtatanong sa book ni Attorney Vic, ilalabas po natin ang book ni Attorney Vic sa shopify.com very soon kasi ang dami nagme-message sa akin. Hindi ko kayo lahat ma-accommodate dahil busy-busyhan ako. So, yung Kingmaker niya, ilalabas natin to sa store, online store. Maharlika Store. Tandaan nyo we have store na sa Shopify. So, magbibenta tayo ng books, anything, chicharon, gusto nyo? Or mga used clothing, used purses, brand new purses and everything, ilalagay ko sa aking store very soon kasama ang libro ni Attorney Vic at yung mga books ko dito sa bahay. Yung mga gamit ko, ibibenta ko na. Kasi lilipat na po ako sa Netherlands habang nandun si Pangulo Duterte. Seryoso ako para may panggastos. Kasi kung hindi pa makauwi si PRRD, gusto ko tumira sa Netherlands kasi I left my heart in Netherlands. So, di ba? Hope to see you guys sa pagbalik ko dyan. So anyway, balik tayo sa ating mga pinag-uusapan, mga kababayan, yung tungkol naman sa impeachment ni Bangag. So recently, naghain yung kanyang inaanak, di ba? Si Cardema, di ba? Ito yung naghain, mga kababayan, ng impeachment, pero for your information, kasi may mga, tingnan ko lang sa aming group, hindi tinanggap. Okay? Hindi tinanggap ng wait a minute. Oh, this is so nice. Oh my God. Wala lang. Hindi ko pa pwede ma-share sa inyo. I'm so excited for Attorney Vic Rodriguez. Ayan. I'm so excited. At number 56. Okay. So, I can't wait for that. Okay. So, ngayon, mga palangga, ayun na nga. Dahil ito si Ronald Cardema, inaanak ito ni Bangag, di ba? Nag-resign nga ito, di ba, sa Duterte, sa Youth Commission, 'di ba? So nag-file sila, actually hindi pa na-file, ilatag pa lang nila yung impeachment complaint. So according sa aming group chat kasama yung ibang mga kakampi natin sa Kongreso ay sabi ko sa inyo mayroon tayong mga puting ahas diyan hindi tinanggap o hindi pa tinatanggap ng mga ni Lolong Lalay. May bago na pala pangalan yung buhaya, si Lalay. Loloy, dapat kasi lalaki, di ba? Hindi pa daw tinatanggap. So ngayon, nag-file ng impeachment, may maraming mga nagtatanong, bakit parang, is it
parang strategic or tama ba yung timing? Kasi by June 30, mag-20th Congress na. So parang mag-change of, change of mga House Representative members. So, pero ako, alam ko, pinag-aralan naman ito bago ito i-file yung impeachment. Kasi nga, isang beses ka lang pwede mag-file ng impeachment sa isang taon ayon sa batas natin. Batas dyan sa Pilipinas. So ngayon mga palangga, so dahil nga siya ay naghain na, inihanda na nila yung kanilang reklamo, tignan natin kung tatanggapin nitong House Speaker na si Loloy. Okay, Lalay. Lalay na lang. 'Di ba? Itong si Martin Tambaloslos. So kasi diyan dapat isusubmit yan sa Committee on Rules at i-refer nila sa Committee on Justice. So ngayon, dahil wala pang bagong report sa atin na ito ay tinanggap na, ititignan na lang natin kung anong mangyayari. Kasi once na ma-file nila yung complaint at ma-refer ito sa Committee on Justice, dapat within 10 session days, magkaroon na ng determination kung meron bang ang tawag dyan, may probable or substance yung complaint na yon. So with that, magkakaroon sila ng hearing at mga pagdidebate patungkol dyan, pero tignan na lang natin. Kasi dahil hawak nga nila itong bangag na House of Representatives na yan, yung mga bangag dyan, hawak nila. So tignan natin kung anong mangyayari. Pero at this point, habang tayo nagchichika boom boom, hindi pa daw po yan na ifa-file. So inilalatag pa lang, ifa-file pa lang nila. I don't know anong araw na ba dyan, Friday. So tignan natin kung anong magiging result yan. Pero at least maganda. Dahil merong naglakas ng loob na mag-file ng reklamo na yan. Pero dapat kasi matagal na nga yan eh. Dapat doon pa lang sa 5,500 flood control, sa kidnapping, sa hoarding, yung pag-appoint kay Michael Ma. Dapat Ronald Cardema, sir, isama mo sana yan sa reklamo mo, yung pag-appoint ni Marcos Jr. kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler, pero in-appoint pa nila na special envoy to China. Ang dami eh. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi ng iba na si Amy Marcos ay nag-expose ng lahat ng nangyayari nakabulukan sa gobyerno ng kapatid niya, fake news yan. Bakit fake news? Sige, kumoment kayo dyan. Sino ang nag-expose ng lahat ng kabangagan ng Bangag Administration? Ha? Sige nga. Tignan natin. Sumagot kayo dyan. Siyempre, ang inyong palangga. Jung. Sabi ni Karina, di ba? Bega Warp, bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Karina Nebula, talagang follower ko to si Palangga. Naalala nyo yung video ni Lisa Tanas, si Jung. Dapat kasama yan sa complaint. Ako daw. Di ba? Hindi si Amy Marcos. Kasi kung gusto ni Amy Marcos na hubaran ang pagnanakaw ng pamilya niya, which hindi niya gagawin yon, si Lisa Tanas, hindi nga niya binabanggit si Lisa Tanas. Paano mo paniniwalaan yan? So never again, huwag kayong boboto-boto sa mangga. Hindi na yan mananalo. At yung survey na yan, isa yung paid survey yan. Hindi yan totoong mga survey dyan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa dahil talagang kayo ay what? Kayo ay panalo na, mga OFW. Kayo na ang panalo sa inyong iboboto. Pero dahil nga calibrated na ang dayaan, tignan natin. Alright, recently nagsalita itong si Bangag, may pa-video-video pa ang gago, di ba? Pasasalamin-salamin pa na mukha siyang ermitanyo na pulboronic na sinasabi niya, bumuto daw tayo, nakaboto na ba kayo? Ganyan-ganyan. Tuloy po ang overseas voting para sa lalan kasi nakalibrate na nila. Isa pa yan ang problema natin. Kaya nga, lahat kayo dyan sa Europa, sa Amerika, kung saan man kayo, yung mga bumoto, makipag-ugnayan kayo sa akin. Para malaman natin kung sino-sino yung mga binoto ninyo. Ay, by the way, kasi, di ba nangako si Atty. Glenn Chong, ayusin natin yan. Teka, yung email ko nandyan sa ilalim,
Aayusin natin yan. Let's say kung ikaw nasa LA, sabi mo, Marlica, bumoto ako. Lahat ng bumoto sa LA, mag-email dyan. I-send nyo yung inyong mga, trabaho na naman ito. Kailangan ko ng tulong. Basta mag-email lang kayo dyan kung sino yung mga binoto nyo, since may mga organization naman kayo, para malaman natin. Let's say sa Netherlands, dito sa, sa, what do you call it? Sa embahada na ito. Bumoto kami. 100 pala. 1,000 pala kayong lahat. Tapos ang na-release dyan, kasi makikita mo naman yung electoral returns ng bawat embassy. Makikita natin yan. Kasi may mga watchers tayo. 1,000 kayo na nag-send sa akin. Tapos ang lumabas na boto ng Duterte 10, kung sinabi yung nag-straight kayo, nagkaroon ng 1,000 votes, tapos 20 lang. Tapos the rest, mga alyansa. Mayayari sila sa atin. Diba? Kaya nga sabi ko, I am praying to God na hindi magkaroon ng madugong halalan kasi dito papunta ang mga bangag. Kung calibrated na po ang mga mga kandidato na gusto nilang ipanalo, tapos na ang halalan. Which is hindi naman imposible yan dahil andyan ang ating Attorney Glenn Chong, andyan sila na nakikipaglaban dito sa electoral dayaan na ito. So, kailangan lang natin talagang i-dokumentado o i-document yan. Kaya malakas ang loob ni Bangag Jr. na manawagan dito sa voting, online voting na ito kasi nga nakalibrate na ng mga walang hiya. Kung kayang dayain ni Lisa Tanas makipagsabuatan sa Smartmatic noong 2022 based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, kaya din niya ngayon dahil sila ngayon ang nakaupo, mga palangga ko. So, yan ang nakikita natin dyan. Okay? Ayan, nasabi ko na yun sa inyo. Ano to? Kaya mo, balita na naman to. Health spa sa Quezon City, pinasabugan ng hinihinalang Granada. Gusto niyo yung ganong balita? 2 motorsiklo, tupok. Ang health spa sa Quezon City ang binulabog ng pagsabog. Matapos umanong hagisan ng hinihinalang bang 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 mula sa isang riding in tandem. Kita niyo mga balita. Lisa Tanas, malapit nang maagnas. Dapat mga ganong balita Bangag Jr., tepok. Di ba? Dapat ganyan. Bangag Jr., salpok. Tepok. Ganyan dapat yung mga headline. 15 pulis sa Valenzuela, sibak sa pangingikil. Alright. I hope totoong nangikil ito. Baka mamaya maka-Duterte itong mga pulis na ito, tapos tinamnan lang ng mga alyansa ng mga bangag na mga pulis. Alright? So dapat, Pasig Bet, Sia, diniskwalipika ng COMELEC sa single mom joke. Okay, at least good news ito. Naalala ko to. Itong balita na to na mga single mother dyan, sabi niya, ano sabi nun? Basta, tawagan nyo lang ba ako o pahiramin ko kayo ng isang gabi, parang mga ganong kadyutaan. Tama lang na mga ganyan ang, na mas suspend talaga. Katulad ni Wakwak Gwen dapat, di ba? Ayan, defiant pa rin yung hayop na yan. So, anyway, ano to? Sabi ng mga bangag, ito si Asidre, kaduda-duda ang pag-file ng impeachment ng Duterte Youth Party List. Ito daw ay kaduda-duda. Kaduda-duda? Pero yung pag-file nyo kay Inday Sara, hindi ba kaduda-duda? Hindi ba pang-politika? Pamumulitika? Sabi nila, ang tanong ko lang sa impeachment, may 2 linggo na lang pagbabalik namin ng sesyon. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. May only, walang kwentang balita. So anyway, kaduda-duda, kapag tayo mga nagpa-file, laban kay Bangag, kaduda-duda. Pero pag file nila kay Inday Sara na nagkabayaran, di ba? Nagkabigayan ng malaking ayuda, so tama. See, nakita nyo ang injustice at yung ang unfair na pagtrato nila sa mga pangyayari? Ano to? Ba? Si Pacquiao. Nako. Ano si Dodong Pacquiao? Basahin natin dito. Hindi politika, kundi pagkakaisa. Sabi ni Dodong Manny kag ni Bam Aquino, ayan. Shoot sa inodoro tong mga ito. Ano magawin mo ng Dodong Manny?
Magbuksing-buksing ka na, tiguan ka na kasi ayaw mo pang huwag niyo iboto si Dudong ha. Baka managinip na naman yun, kabayo na naman. Ang nakakaloka lang ngayon, walang debate. Bakit kayo, ito nga by the way, bigla akong naalala. Kayong mga mainstream media, bakit walang debate ngayon? Bakit hindi niimbita ang mga alyansa ng mga bangag para ipinadebate nyo sa aming Duterte 10? Di ba? Wala. Inutusan kasi kayo, ng bangag kasi malalaman na walang laman ng utak ng mga alyansa ng mga bangag. Na-notice nyo ba yon? Walang debate ang mga senador. Interview lang. Kaya interview natin si Attorney Vic tomorrow at si Congressman, si Senator Gringo Nasan. Pero actually si Gringo is, nag-alsa yan nung panahon nung di ba? Marcos. Yan, anti-Marcos din yan. Tignan natin kung ano masasagot niya. Handa na ba si Gringo sa akin? Da ka na ba, sir? Anyway, si Attorney Vic, handang-handa na yan. May nilulutong laban si Pacquiao. Malamang paubos na ang pera niya, sabi ni Ariel. Alright. So ngayon, dahil busy nga tayo sa pakikipaglaban kanina, mga kababayan, atin natin to. Tingnan lang natin to pagkakaisa. Anong pinagsasabi ni Dudong Manny? Pagkakaisa daw yung Dilaw at saka ang Pacquiao. Unsa man mo. Okay. Tapos, ay nako, talagang kinakalaban tayo. Tingnan nyo to, grabe mga balita. 60 anyos na nanay kinitil ng kanyang anak. Oh my God. Ano daw? Okay. Pangulong Bangag, pwede raw ma-impeach sa Duterte arrest. Ayun ang pinag-uusapan natin yan. Okay? Lolo na may akay na bike, inararo ng bus. Panibago na naman itong aksidente, mga palangga. Kaluoy man. Nagkilos protesta sa Laguna, Capitol, hinagisan ng smoke, bang, bang, bang. Ano ba itong mga balita sa atin? Si Camille Villar ay hindi na naituloy ang kanyang disqualification case. So yun lang muna ang I think gusto niyo maging part kasi since ngayon, election season, so I will invite you kung nakaboto na ba kayo. Ayan, pumasok kayo dito at namimiss ko kayo mga hitad. Pumasok kayo dito. Pag hindi kayo pumasok, lagot kayo sa akin. Ayan. Okay, pumasok kayo. Ayan na. Nakita niyo na. Pasok. Pag-uusapan natin kung nakaboto na ba kayo. I will give you time to shine. Si Windy City, kahapon, ano nangyari? Alright. Major TV stations won't broadcast anything at the Philippine Arena. Ayun, kahapon. Yan, kaya, ang daming tao din, Congressman Marcoleta. So, sure ball na yan. Actually, sure ball na yung mga kandidato natin kung hindi lang nakakalibrate ang mga dayaan. Maganda sila kapag nakaupo na si Vice President Sara. Alam mo kung si Inday Sara ay maging presidente sa 2028 or anytime soon. Windy, ayan, papasok si Windy. Anytime soon, sabi ko kay Inday, magpakadiktadura ka na. Huwag ka na umalis dyan. Ako na magbubuyo kay Inday. Huwag ka nang umalis sa pagka-presidente mo. Sabihin ko sa kanya. Dito lang naman sa vlog. Wala man tayong direct access sa kanya. Diba? Inday, magpaka-presidente ka na forever as long as you do good for the people. Ako, I don't care. Kung ang presidente si Windy City from Chicago, siya maging presidente. Ito na Palangga, Palangga, gusto mo ba mag-presidente? How are you? Palangga, good morning. Good morning sa imo da. Ilongga, bo? Guwap. Ilongga, no? Papa ko. Kilala ko nimo, si Jen Summers to. Ay, lokaret. Ikaw pala yun. Musta ka na, Jen? Ba't ang aga mo nagising? Hindi, nagtrabaho ako. Trabaho ka na sa work ka? Pero iba na naman ang pangalan mo. Pero naman ko sa imo perminti sa mga live mo. So, you're talking about the, who voted already. So, I did yesterday, yes. Maharlika. So, okay. Here's the thing, because I was so adamant to know, or
na mag-vote talaga kasi they're having a problem dito sa Chicago. So obviously, hindi ako pwede pala maka-vote using my Philippine passport na butas na. And then I don't have any like driver's license. Obviously, I only have US passport. So so I insisted, like I keep emailing them, like I need to vote. You need to help me. So apparently, they will call you and help you to vote. So which they did yesterday. I was able to vote. Unfortunately, it's like time, like, you know, mabilisan ba? Kumbaga, kailangan may sa ulo mo na kaagad yung ano mo. Kasi, well, I'm voting online. They're on my phone because they want to make sure that you voted. And then, so these are bases on my experience only palangga, ha? So, nag-vote ako kahapon, no? So, of course, memorize ko na yung Duterte and then +2, if whatever, but definitely, I did not, you know, vote in Aimee. So, okay, good. Yeah, dili gid masunod sa akin na sa ako ang ano na mag-vote. Pero pasaylo ako kung that's what, you know, but this is me. Yeah. You know, I have my right to choose. That's your right. Okay, go ahead. So karon palangga, so I was voting. Damo na ano na Duterte, memorize ko na, no, pero scattered kasi. So but since na memorize ko 10, ganun hanggang 56. Karon memorize ko pag, di ba sometimes vote ka lang ng 10, but I guess sa voting online pala is you have to finish 12, otherwise you will not go forward. Yeah. Oh, really? Dili man siya dili siya magsabi lang siya na 10. Oh, dili siya mag-forward. So this is basically my own opinion, ha, not other opinion. Experience mo. Experience ko gid kahapon. So ngayon, na ako, 11 lang ba? Try ba? Dili gid siya palangga. So ano ko na, so gipili ko na tong gusto ni tatay, diba? So syempre, you know, whatever. So and then mag-ano ka na sa party list, anda mo nga party list karon na sige ko pangita kang PPP sa ato ba na ano. Kung dili gid ka maging vigilant ka ng bugson mo lang yung oras mo kasi ka katanaw ba nga hanap ng party list. So focus gid ka sa online, focus gid ka ba nga nagaboto ka, and then pay attention gid ka kay malibog ka sa mga gipang sulat di kay scattered gid siya palangga. And then so when I voted, hindi na excited na ako kay ani jud ko na kailangan jud ko mag-vote kay para may experience ako unsa jud ang content sa akong gi-vote. So karon pag nagkabuhat ko video gani-ani, gipicturean ko gid kay perti kataas ang ballot ID. Pag hindi mo siya i-print or copy-paste, dili ka makatanaw sa imuhang gi-vote kung kinsa gid to. Sa palangga. Tagalog ka na lang daw. Ang mga nanggawas sa mga party list na dili ba nina ako giboto? Bitaw. Pero di ba na i-mention to ni Comelec na ingon ako ba word ako nga gibberish gid siya palangga kay 75 pages. I printed it, 75 pages ang content. Giprint gid ako nasa balay i-send ko gani sa unta sa imo ang video. Pero nag-post ko sa ako ang personal na Facebook. So karon so nag-control F ko sa kay napas ako ang control F asa si Bato, asa si Go. Makita ko gad palangga pero to the last pages na gid sa 10 na pages, last 10 pages na sa 75. Yung mga pangalan nila? Dito nakita na ko. Pero gitanaw na ako karon kung gustuhon ko lang gid na isa-isahon palangga. Wala pa ko kakita kay nakita ko lang dito si Go, si Bato, si Rodriguez, singer, Bondok, si Attorney Vic Rodriguez, si si Marcoleta. Pero since magtrabaho man ko muna, ibalik na ako unya, tanawon gid na ako. Pero balangga, it's impossible, it's mind-boggling that when it says na kanang vote, this is the content of what you voted, but why it's like 75 pages palangga? Unsaon pag kung i-encode mo na siya, I hope na mo gawas katong Duterte. Ano yung 75 pages yung kay ani na siya palangga. Ani na siya kung tayo Tagalog na lang daw para maintindihan nila. Sorry. So ganito kasi yan. So nakita ko na didre sa computer no na sabi
yung content sa binote mo. So karon ang manggawas maglabas diyan puro mga gibberish yung different characters. No, Okay. characters. And then so I copy paste that. I actually nasa email ko, you will see it Email mo sa akin. yesterday. Hold ito palangga. This is exactly what Wala came ka bang out. anong gustong umakyat kayo. Andiyan yung link. Okay, go You see ahead. Ayan. palangga? Yeah, I can see it. This kay copy and paste ko siya. This is Yan what yung parang sa'yo, yung acknowledgement. Yes! Oh my God, ang haba. Oh, Di ba, sige, i-email mo yan sa akin para ipakita ko kay Attorney Glenn para niya, Attorney Glenn Chong. correct. Para ma-assess niya. Alam mo naman, eksperto yun. Ako naman, hindi ako high-tech. So, forward natin sa kanya. So, palangga, since it says that this is your ballot ID, and then if you don't know to copy and paste it, like example, typical Filipino na dili mag-ano sa computer, bitaw, yung hindi masyadong alam. So, what I did is, ito yung ballot ID ko. And then, bumalik ako sa online kung saan ako nag-vote. And, yun na nga, kung i-print ko ito, 75 pages to palangga. 75 pages. I-forward mo na lang sa akin yan. I will. Para maipaaralan ni Attorney Glenn. Para correct. we can file a counter, whatever. I make sure talaga palangga na ayan, email ko palangga. Kasi if those people that are, they don't care, like, okay, I voted, and then... Yeah. Lalo na yung mga elderly, no? Walang tiyaga yan sa mga So, it's like, why can they just make simple things so complicated when you can just put 12 na senator and 1 party list? Ginawa nga nila yung online voting na yan para makalibrate nila kung sino ang mananalo, which is yun yung topic, di ba, namin the other day. So, it's good thing na mayroon kang ganyang ebidensya so para ma-assess ng ating mga expert like Attorney Glenn, nila General Rio. So lahat po ng mga nandito ngayon na nakaboto niya, pwede po kayong umakyat, nandiyan yung link so you can share your experience para ma-share natin sa ating mga kababayan kasi we still have what? How many days pa tayo? Thursday 9, dito, Friday, Saturday, 4 days. 4 days palangga. Oo, 4 days pa tayo. Grabe, oo. Sige lang. Pa-assess natin yan. So, I'm glad talagang binoto mo ang okay, meron lang akong gugurgurin palangga. Gusto kong gurgurin to. May ginurgur lang ako. Okay. Ang tawag daw dyan ay JSON code, sabi ni Valeria Banda. Well, nawala si Wendy. Si Jen Summers palangga. Alright, nawala ka, Wendy. So, sa lahat ng gustong mag-share ng inyong mga experience sa buhay, ng pag-ibig, pwede kayo mag-share at umakyat kayo dyan. Ayan, nandyan po ang ating link. But ganun pa man, kausapin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya, lahat kayo dyan na nakikinig sa akin. Kung gusto nyo ng maayos sa Pilipinas, huwag kayong bumoto ng malansa. So nawala si Jen, si Windy, City in Chicago. Kaya tawagin natin si Ibyang. Ibyang, handa ka na ba sa linggo? Sige palangga. I'll see you again. Tawag na ako. Nawala ka. Thank you. Please email sa ako ha. Okay. Thank you. Bye-bye. I like your Bye-bye, Purple. Bye. Okay, bye-bye. All right. Asan si Ibyang? Ibyang, dito na. Hi. Andito kami sa UK. Ibyang, saan ka? Sa UK? Naku, hindi tayo nagtagpo dyan. Ba't wala kang alindog ngayon? Katago ka. Hindi ko yan yung cam ko kasi nakapajama ako. Naisip ako. Okay lang. So, nakaboto ka na? Nakaboto na. Tapos, pupunta nga kami ng Netherlands sa 24 kasi may activity. Aba, baka makita-kita tayo doon. Ang alindog ko. Ay, masaya to. Ay, masaya ito ha. Ganon din yung experience. Ganon din yung experience namin, yung sinasabi ni ate kanina. Ganon din. Okay. Tapos, lumabas yung mga pangalan ng binoto mo doon sa pinakadulong pages na kasi talagang pinagtyaga ko siyang i-scroll habang naka-video yung asawa ko, binivideo niya yung pagboto. Okay. Pinagtyagaan ko siyang i-scroll hanggang sa dulo. Lumalabas lahat ng pangalan ng mga hindi mo binoto. Pero lumabas yung mga pangalan. Yung mga hindi mo pwede binoto. Pwede mo ba i-email sa akin yan? Andyan yung email natin para ma-forward natin kay Attorney Glenn para mapag-aralan din nila. Okay. So ano yun? Nung bumoto ka, gaano katagal yung proseso ng pagboto mo?
Matagal. Ito nga yung ang duda ko, kaya nila ginawang online 'tong OFW voting. I think is para alam nila, kasi sa OFW lamado talaga ang endorsement Duterte. ni Duterte. That's So, true. they will make it so difficult for the OFWs to register kasi magre-register ka lang, ang hirap-hirap. Yung Oh, naka-register ka na sasabihin sa'yo mali ang password. Kasi kami mag-asawa tinutulungan pa namin yung mga kakilala namin paano mag-register kasi magre-register ka hindi sila makakapasok tapos may time limit 'pag hmm, babalik ka na naman sa square one. okey, So, hanggang dadating madi-discourage ka na, So, kung yung mga ibang OFW na hindi talaga sila as in very Duterte sila Patient. pero yung parang Mm. alam mo yun, yung hindi naman talaga sila very concerned, maggi-give up pa nga yan, yung hindi Hindi na ako at saka boboto. ano, totoo 'yun lalo na 'pag hindi techie. Ako, hindi rin ako techie pero lalo na 'pag busy 'yung tao, 'pag may trabaho, right? Mm, Pero kasi sige, i-email mo sa akin 'yan para assess natin para, only expert can assess kung 'yan ba ay may discrepancy, kung ano man 'yan, para mabalikan natin ang mga jutang ginines. Ang importante sino binoto mo? siyempre Duterte pero hindi ko naboto si Amy. Good! Kasi yung parang 'Yan ang maganda, okey. binoto ko na siya, 'Di ba? hinik ko na yung pangalan niya. Tapos Oh, isa-submit ko na, sabi ko oh. parang Ay, wag masakit, na. kasi Marcos, Oo, Pero this buti was na naman. before pa nung investigasyon lahat. Kasi nung pagka day 1 'to, nung Mhm. pagka puwede na magboto nung mga OFW, bumoto na kami kaagad. Hmm, So, talagang buti na lang. tawang-tawa yung asawa ko sa'kin kasi sabi ko, parang masakit. Sabi ko kasi Wag Marcos, mong sabi ko pilitin 'pag masakit palangga. Buti na oo, lang sinunod mo yung yung pakiramdam mo, good. Hindi natin kailangan ng mga Marcos, tandaan niyo 'yan. kaya Oo. yung binoto ko si Camille at saka si Okey lang 'yan, Honacio. kalayaan mo 'yan, hindi kita haharangan Oo. diyan. Wala naman akong So, karapatang harangin ka. But anyway, looking forward to see you 'pag nakabalik kami diyan sa, Europa ay at, talaga. mag-ingat ka palangga, Oo, kayo Ibiya, din, ingat. magpapakilala ka Okey. sa'kin 'pag nagkita tayo. Opo, okey, ingat. Okay, bye. Take care. Bye. Alright. So, tawagin natin si Precious Gonzalez na isang pagong. Precious, you're there? Oh, isa ka palang pagong, lumalangoy ka pa. Hi! Ang saya ko, Madam Maharlika. Hi, Precious. Asan ka Hmm, ngayon? sa Taguig kami, umuulan ng pera dito, Madam. Oh, Charing ayan. lang. Naku, Taguig. Oh my Okay. God. Kaya pala pagong ka ngayon, nagtatago ka sa baka magurgur ka. So anyway, bakit umuulan ng pera diyan sa Taguig? Ipaliwanag mo sa amin. Ay marami, meron kaming pa-solo parent, meron kaming pa-senior citizen, meron kaming ladies. Pero solo parent ako, yun lang nakuha ko kasi kasama talaga. Hmm, Pero yung iba okey. kumpleto. So teka muna, explain mo itong, mga ayuda ba ang tawag diyan? Ay hindi ko alam kung anong tawag. Oo, Basta baka yan yung solo parent. paisa Oh, yes, magkano oo. muna nakubra mo ngayon? Pag-usapan natin nakubra mo. Naku, ano, 3,000. Ay meron Okey. akong proof niyan ha. Gusto ko nga Okey. ipadala sa'yo madam, na I-email mo pinadala ko sa'kin. sige pinadala ko Okey. dun sa isang ka-DDS pero hindi ako pinost sa ano niya, sa'yo ko na lang 'Di bale ipadala. ngayon nag-usap na tayo siyempre po-post natin 'yan, tatakpan lang natin alindog mo. Teka muna, Oo, gusto ko malaman at malaman ng ating mga kababayan, kailan mo natanggap yang pa-solo parent aid ayuda na 'yan? tandang-tanda ko April 24. Eto April 24. Ano ang Yes, sabi nila? Sino-sino yung nagbigay? Mga politiko ba? Papaano? may grupo kasi kami ta's sasabihin sa'yo kailangan, madam ha, bongga, 4 na ID pero hindi puwede ang voters ID. Hindi puwede yung BIR ID 'pag hindi naka-address sa Taguig. 4 na ID ang hinihingi? Lalo lang Oo, sorry, 4 4. anong Sabi ID ko, ang mga ID pineresent mo? Parang ang 4 na ID lang. Oh, ang na-present ko na-reject, sabi 3 lang daw,
binawi, 3 na lang. Eh di 3 ID, yung solo parent, tapos SS, siyempre bongga may passport ako. Aba, mayaman ka kasi may Oo, baka passport. oo, bongga nga 'pag may